broadcaster ng Pilipinas. Bakit mali yata ang pwesto ng ating kampana? Mr. Tony Lopez. Oras Father Jerry Orbos, alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Hi, Kuya Frank, chairman of the board. Send in the clown. Dami na dyan ngayon. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Damdaming Bayan. Wow, bumanat na. Bumanat na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Duterte administration. Abay, unang salbo pa lamang po yung mahabigan sa kampanya, ha? Kick-off rally ng mga kandidato ng administrasyon, alyansa ng bagong Pilipino sa Lawag City, Ilocos Norte. Aba, Mr. President, unang araw pa lamang ng kampanya nangitim na po kayo, ha? Abay, bukas naman sa Iloilo, pero ito malupit po, mahabigan. Ang sabi ng Pangulong Marcos kahapon na sasali sa 35 campaign sorties ng mga kandidato na administrasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, ang sabi po, ha? Abay, 12-0. Wow! Ipapanalo ang mga kandidato ng administrasyon. Bay, kaswerte naman ang mga kandidato ng administrasyon na ngayon. Pero kakayanin kaya? Ha? Kakayanin ba ni ng Miro? Ha? Kakayanin ba ni Kuya Miro? Ha? Boy George, Chairman George Garcia ng COMELEC. Damdaming Bayan. Abay, matindi na, banatan na po mahabigan, ha? At kung may rally po ang administrasyon sa Bailiwick ng Pangulong Marcos sa Ilocos, Slovakia,
Abay, ang mga kandidato naman ng oposisyon ba ang mga pink? O kasama na ng administrasyon? Abay, ang grupo naman ng oposisyon, abay, sina former Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Abay, kasama naman ang Vice President Lenny, ha? Diyan po mabigyan sa Dasmariñas, Cavite. At ganoon din ang Makabayan Black. Pero ang grupo ng Duterte administration mabigyan hiwa-hiwalay yata sila, ha? Abay, solo si Senator Bongo dun sa Davao, ha? Samantalang si Senator Bato, sino nga ba yung kasama yung andito naman sa Manila? Teka mo. Ba't nawawala? Ayan na. So yan po mahabigan ang nangyari, ha? So anyway mahabigan, yan po ang sitwasyon ngayon. Abay, mainit na ang kampanya at simula na ang mga banatan. Ayan, so sana po yung plataforma de gobyerno ating pag-usapan dito, ha? Ang tiyan, ayan, di po ba, ha? Ang kahirapan at poverty, mahabigan, gutom sa tiyan. Sandali lamang sa yung report, Miss Let, ha? Ayan, sino ba unahin natin? Si Let. Sandali lamang, Let, ha? Si Let ay nandun pa rin po sa Ilocos, Slovakia, ha? Ang super item ng Pangulo, akala hindi sisipot sa rally kahapon, ha? Abay, dumating din ang Senator Amy Marcos at nilinaw sa mga kababayan niya kailian na hindi raw sila magkaaway ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi alam mo, Senator Amy, talagang kahit nakaputi siya, ha? Abay, yung likod yata ng t-shirt niyang puti ay hindi na kulay pula, kulay green na, Senator Bongo. Damdaming Bayan. Pero sandali lamang at nasa ating linya si Senator Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Health. Abay, alamin nga natin kung ano ang latest sa hearing kahapon. At teka muna, ay nagsolo yata sa Davao si Senator Bongo kahapon. Senator Bongo, sir, magandang umaga po sa iyo, Senator. Magandang umaga, Sir Deo Makalma, Sister L, at sa mga kababayan natin nakikinig sa programang Damdaming Bayan ng DCRH, sa mga kababayan ko. Oy, magandang umaga, salamat sa inyo. Senator Bongo, ha? Ayan, congrats muna, ha? Ayan, number 3 ka sa survey ng Okta Research, ha? Ayan, sa latest survey po. Ayan, salamat sa inyong tiwala, mga kababayan ko. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magtatrabaho po ako, magsiservisyo po ako sa abot ng aking makakaya. At uunahin ko yung mga pro-poor programs, yung mga programang makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Ilapit ko po ang serbisyo ng gobyerno sa mga kababayan natin. Kahit wala na kayo sa administrasyon, ay tuloy pa rin ang malasakit program. Malasakit naman po, batas po yan. Para sa Pilipino talaga yan. Para sa mga indigent patients po yan. Karapatan ng bawat Pilipino po yung malasakit center. Walang pinipili yan para sa Pilipino yan. Lalong-lalo na po yung walang matakbuhan. Lapitan nyo lang po ang malasakit center para mas mabawasan na po ang inyong hirap sa kakahingi sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lagay na po sa isang kwarto ng hospital yung one-stop shop po yan. Wow. Senator Bongo, sir, nagsimula na ang campaign na sorties ng mga senatorial candidates kahapon. Ba't mag-isa lamang po kayo sa Davao kahapon? Asaan po yung mga kasama niyo sa sa inyong grupo sa oposisyon sa Duterte administration? Actually, galing po ako ng Lanao del Sur, no? Binisita ko yung mga kababayan natin sa Tamparan at sa Marawi. Po ng tulong doon. Nung lunes po yun. At bago pa po nag-umpisa yung kampanya. Lunes pa rin. Akala kahapon. Kahapon po, nasa Davao na po ako. Ay, Davao. Taon po na nandun ako sa Davao bago po ako sumapak sa Manila para
League of Municipalities of the Philippines, inuna ko muna na pasyalan yung mga estudyante na nadaanan natin sa daan, yung mga vendors na sabi ko, parati kong ginagawa, kiligin natin yung sariling atin. Tulungan natin yung maliliit na negosyante. Nung nakaraang linggo po, pumunta po ako ng Ilocos Sur, magbigay ng tulong sa mga small cooperatives. Unahin ko yung mga kababayan nating maliliit, mga small entrepreneurs po. So ako naman, naimbitahan tayo sa League of Municipalities of the Philippines. Ito po yung grupo ng mga mayors sa buong Pilipinas. At para sa akin, ang mga mayors natin, they are superstars in their own right. At mataas po ang respeto ko sa kanila at sila po nagdadala ng serbisyo sa ating mga kababayan. Isa lang po ang pinaalala ko sa kanila. Sabi ko, bukas po ang aking tanggapan sa inyo. Willing po akong tumulong. Basta unahin lang natin yung mga kapakanan ng ating mga kababayang maliliit, yung mga mahihirap po na walang matakbuhan kung hindi tayong nasa gobyerno. Yun naman po ang aking naging programa noon pa, yung tulong sa mga mahihirap nating kababayan. Tulad nitong Malasakit Center, itong Super Health Center, ito po yung it's a medium type of a polyclinic, no? Mas maliit sa hospital na pwede po mag-check up, konsulta, PhilHealth po. Diyan po magpapakonsulta yung mga kababayan natin. Dahil lahat ng Pilipino, tandaan natin, miyembro po tayo ng PhilHealth. So lapitan nyo lang po yung mga Super Health Center ninyo sa inyong mga lugar. At sa last 4 years po, sa 4 na taon, magkakaroon po ng mahigit 700 ng Super Health Center sa buong Pilipinas. Bilang chairman ng health, importante po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino dahil katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Senator Bongo, sir, ayan, nagkaroon po kayo ng hearing at ano ang nangyari? Ano ang tingin ninyo? Magagampanan ba ng bagong bilang chairman ng Senate Health Committee, magagampanan kaya ng tungkulin ng bagong President and CEO Mercado ang kanyang tungkulin ngayon? Unang-una, ngayong araw po na to ang hearing. Ngayon pa lang. Okay. Today po, no? At monthly naman po itong hearing na ginagawa ko. Ito na po yung pang-13 hearing natin ukol sa PhilHealth at sa health emergency allowances. Remember last year, nag-umpisa po ako mag-hearing sa Senado about HEA. Ito po yung health emergency allowances ng mga health workers natin na hindi nababayaran po na services rendered po ito. Sa ating pagpupursige, finally po na-release na ng DBM ng DOH ang 27 billion para sa mga health workers. Dahil services rendered na Ayan. Senator, ako naputol yata si Senator Bongo Malu. Hello, yan. Ayan, okay. Go ahead please. Ayan. Along the way po, na-discover natin sobra po ang pondo ng PhilHealth. So, ngayon po ay tinututukan po natin ito. Sabi ko po, ang PhilHealth po, para yan sa health. Unahin po ninyo ang pondo ng PhilHealth para sa health. Hindi negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na dapat po ay merong masandalan ang ating mga kababayan tuwing nagkakasakit po ang ating mga kababayan. So, papakinggan po natin ang bagong presidente ng PhilHealth ngayon na si Dr. Mercado. Talaga lang sa kanya yung bagong presidente. Ako naman, under the new leadership of PhilHealth, we are expecting to have a stronger reforms and swift actions para sa mga kababayan nating nangangailangan po ng serbisyo. Dapat po mas maging transparent ang operasyon ng PhilHealth at yakin na ang pondo ay napupunta talaga sa miyembro nito. At sabi ko nga, nakasiguro dapat ang mga kababayan natin na tuwing nagkakasakit tayo, meron tayong aasahan. Yung mga kababayan natin, alam niyo po, more than 115 million Filipinos tayo. Pero yung nakarehistro po sa e-consulta ng PhilHealth, less than 15 million. So hindi masyado alam ng mga kababayan natin na they can avail of PhilHealth. Dapat po Ayan.
Anyway, Senator Bongo sir, ayan, madako sa bang issue. Kahapon nagsimula na po ang campaign rally ng administrasyon at mismo ang Pangulong Marcos ay bumanat po sa Duterte administration kaugnay sa mga nangyari ng nakalipas na administrasyon sa issue ng kalusugan sa nung pandemya at yung extrajudicial killings at maging ang pagkilling ng Duterte administration sa China. Anong reaksyon dyan, Senator Bongo, sir? Una-una, hayaan na po natin ang taong bayan ng humusga. Ako naman po, ayoko na pong manira. Ako naman, hayaan lang natin ang taong bayan ng humusga. Kung nagtrabaho po ang Duterte administration ng panahon sa past 6 years, 2016 up to 2022. Alam niyo, panahon ng pandemya noon, sa 2020, meron tayong strong leader na meron political will na gawin po ang nararapat. Ewan ko na lang kung iba po ang presidente nung 2020. Ano pong mangyayari sa atin? Mas marami pong namatay. Ako, saksi po ako niyan. Panahon ng pandemya, halos walang pahinga po si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po medyo tumanda nga after his presidency. Dahil nakatutok po siya sa pandemya at nalampasan po natin ito. Nag-turnover niya po ang gobyerno sa bagong administrasyon ng 2022 ng maayos at maganda po ang takbo ng pamumuhay natin noong 2022. Kaya hayaan na natin ang taong bayan. Kaya tayo may eleksyon sa 2025 para taong bayan na po humusga kung sino po nagtatrabaho. Ang Pangulong Marcos, Senator Bongo sir, ay sasamahan daw po yung mga kandidato ng administrasyon, senatorial candidates sa kanilang campaign sorties nationwide. Ang Pangulong Duterte, sasamahan din po ba kayo mga kandidato ng oposisyon ng grupo ng Duterte Group? Sa administration rally po, sa proclamation rally, he will be there. Mag-attend po siya sa PDP proclamation rally tomorrow. Bukas po ito sa Club Filipino. At sa mga sorties naman po, hindi ko nasisiguro dahil kandidato rin po ang ating former president bilang mayor po ng Davao City. Maybe some city siguro mapasyalan niya. Pero nakatutok rin po siya sa kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao City. So medyo busy po. So ako naman sariling sikap muna kami sa partido, sa PDP. Kung meron po mga imbitasyon ay pupuntahan namin. Ako naman patuloy po akong magsiservisyo pa rin. Inuuna ko talaga ang serbisyo bago politika. Yan naman po ang nakasanayan ko noon. Serbisyo. At ang pinangangako po sa mga kababayan natin is more serbisyo po. Kung papalarin pagdating ng panahon, more serbisyo, ilapit ko po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Senator Bongo sir, maraming salamat, maayong buntag, maganda umaga po sa inyo. Thank you. Umaga po sa mga kababayan natin, maayong buntag po. Thank you very much po sa pagkakataon. Mga kaibigan, Senator Christopher Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Health. Damdamin Bayan. Alamin nga natin ang latest muna sa Lawag City. Ayan, kumusta ang naging campaign rally, kick-off ng rally ng senatorial candidates ng administrasyon sa Lawag City, Ilocos Norte. Arrest number 14. Abay, surprise ha. Kumpleto, dumating ang Senator Amy. Akala ng marami hindi na ito sisipot. RS 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Nawala si Let, ha? Ayan, babalikan natin ang mga reports. Standby Let Narciso, ha? Standby Val Gonzales. Abay, nag-opisyalis na ng Department of Agriculture, DTI at Quezon City nagsagawa ng special joint inspection sa Commonwealth Market sa Quezon City. Teka muna ha. Abay, i-congratulate natin si NBI Director Jimmy Santiago ha. Abay, maganda yung kanila accomplishment kahapon. Ni-raid ang isang bodega ng bigas. Diyan po sa may Bukawi, Bulacan, ha? Kaya ingat mga misis, yung pagbili natin, tayo po nabibiktima niyan ha? Abay, pagkabibili tayo ng bigas sa grocery o kaya sa palengke, akala natin ang bango-bang, amoy pandan. Yung pala, pabango lang pala yun. Pagka niluto mo yung bigas, alangya, buhaghag, lumang bigas pala. Anyan si RH14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay
Lakay, naniniwala si Senator Amy Marcos na normal lang ang away sa pamilya, maging sa partido, sa politika at kapitbahay. Pero paglilinaw ng senadora, hindi sila nag-aaway ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula pa noon. Sinabi ito ni Senator Amy sa harap ng kanilang mga kailian sa campaign kick-off ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawaga. Inamin ng senadora na masakit para sa kanya kapag sinasabing inaaway niya ang kapatid na presidente. Ayon kay Manang Amy, pinapaalalahanan niya lang ito dahil ayaw niyang malugmok ang kapatid. Narito si Senator Amy. No daddu maibaga nga apa ikano ni ading ko ti presidente tayo Apo Bongbong. Siguro maulaw kayo manen. Sipod met saan kami nga agap-apa kini ading ko. Nasakit no ibagbagada nga apapek isuna. Palpalagipak lang isuna tamagik kayat nga mairurumen ni ading ko. Marcos, ti presidente tayo. Lakay si Senator Amy Marcos at magpapasalamat lang ako kina Ace Romero ng Philippine Star at Nestor Corrales ng Philippine Daily Inquirer. Bakit? Na nagsalin sa Tagalog ng speech ni Senator Amy. Lakay. Mag-aral ka kasing Ilocano. Dapat yung mga nagko-cover sa Malacanang marunong mag-Ilocano. Papatulong na lang sa mga Ilocano. Sa mga sige. Sabi mo sa akin, ako na lang magtra-translate niyan. Ayan. At ano bang sabi ng Pangulo bukod sa banat sa Duterte administration, ha? Abay, ipinahaw ba niya nga 12-0 ang resulta ng election sa May 12 midterm elections? Oo, Lakay. Kasi yun nga, gaya ng narinig natin doon sa kanyang talumpati, ibinida niya yung kakayahan ng kanilang mga kandidato. Ayan. Walang ikukumpara sa kanila ng mga subok sa serbisyo, magaganda ang record. Kaya pwede daw ipagmalaki kahit kanino. Ayan. Okay. So, andyan pa kayo ngayon. Ang Pangulong Marcos nakabalik na ba sa Malacanang? Bukas yata sa Iloilo ang campaign sortie, Ms. Let. Oo, Lakay, nakabalik na si Presidente dyan at kami ay pabalik na rin ng Maynila. Ayan. Sige. Hintayin na namin yung bawang Iloco, sukang Iloco, ha? Bagnet at saka sabi ni Miss Malo Cabral, empanada. Ayan. Sige, tingin ako ng cornic, Lakay. Ay, ang cornic pa nga pala. Ayan, cornic ni Aling Rosa Macalma. Ayan. Ayan, namimiss ko yung cornic ni Manang Aling Rosa. May ibang flavor na ngayon, di ba? Ay, oo. Sarap yan. Tsaka meron na rin spicy. Spicy cornic. Okay, so okay naman yan. Ang dami yatang tao, ha? Mga sa tansya yung mga punong-puno yung stadium, ha? Ay, oo, Lakay. At bukod dun sa nakita ninyo na nasa loob, may mga tao pa sa labas nun. Talaga, ha? Ayan. Kasi siyempre, bawat 12 yung Lakay. So, pati supporters nila, nandoon kahapon. Ayan. Yan naman ang talaga, ha? Pagka hindi pinabayaan yung bailiwick, nga, probinsya, ayan. Talagang ganyan po, mahabigan. Kaya tinatawag na Solid Norte, ha? Ayan, in fairness sa dating Pangulong. Yung paulit-ulit. Yun yung paulit-ulit naming narinig doon sa mga opisyal kahapon dito sa Ilocos na talagang sila ay Solid North. Yes. So kaya dapat ito ang tignan ng gawin din ng mga politiko, ha? Kasi may mga politiko, lalo yung mga nasa national position, yung kanilang bailiwick, yung kanilang probinsya, hindi inaalagaan. Dapat yan ang una yung sinusuportahan, tinutulungan para ano man ang mangyari. Hindi kayo makalimutan at hindi kayo matatalo sa inyong bailiwick. Mahirap yung nakakaya yung bailiwick mo tapos matatalo ka pa. O hindi ka man lang mag-number 1, mag-number 2. Ayan na. Tama, Lakay, pero batay doon sa mga nakausap natin dito, mukhang alaga naman ang lalawigan. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let, mula sa Lawag. Good morning, balik sa Lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Lawag City, Ilocos Norte. Standby, Val Gonzales. Standby, Ninong Sherwin Alfaro sa ating bagong taon, bagong lakas, bagong tikoy, bagong ampaw dyan sa may Parañaque. Damdamin
Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oras. FCJ Maydasa Marquez, 8:37. Ang balitang ito ay sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Nako, ang lupit, ang tindi ng banat ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati Pastor Apollo Kibuloy, tinamaan. Anong masabi mo, Dong? The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:46 lakay at good morning sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa on-air at nanonood sa atin lakay online sa ating mga social media pages at sa DZRH News Television. Diyos marahin na aga sa Indogabos. Good morning lakay. Good morning, Sister L. Maganda ba ang umaga ng mga natamaan? At kumusta kaya ang Pangulo ngayon lakay? Abay, unang araw pa lamang ng campaign sortie ng administrasyon, nangitim na kaagad. Hindi ko lakay akalain na may ganung banat ang Pangulo. Kaya nga, sana yung ganung banat ng Pangulong Marcos, Mr. President, yung ganyang banat po ninyo, ha? Sana ganyan din po ang banat ninyo laban sa mga opisyales na administrasyon na sangkot sa graft and corruption. Yes, diba? At yung mga sangkot sa smuggling at mga kabulastugan lakay, mga kawalang hiyaan, lalo na sa mga nananamantala sa ating mga agricultural products lakay na hanggang ngayon ay wala pa rin nakukulong. Di sinabi mo. Anyway, sana masampulan ni NBA Director Jimmy Santiago, ha? Abay, Director Jimmy Santiago, mabuhay ka. Ang galing-galing mo, sir, ha? Pero sandali naman ba ang ating bisita sa ating Bakit Ikaw? Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections. Ayan, dito muna sa ating DZRH sa bagong taon na malakas. Bagong ampaw, bagong tikoy, bagong panalo sa pagkor. Wala nang tikoy? Ano wala ka ba? na tikoy? Lakay, ano na ngayon? Oy, teka muna. Valentine's. Oy, maraming salamat nga pala sa mga taga-MVP group. Yes, nangaharana sila si sa Sarah Banks, ha? Ang galing palang kumanta itong si Sarah Banks. Hi, Sarah Banks. Good morning, ha? Asan si Ninong MVP, hi ha? kayo dito sa camera. Ayaw nila lakay. Ayaw nila. Camera sa iyo mga... Kakain na daw sila lakay. Ganun ba, May ha? pakain kasi sa atin ng MVP group. May pa-breakfast. Ayan. Ba't wala si Annette De Ocampo at saka si Ron si Mendoza? Inabangan ko nga lakay kung magpapa-premyo sila ng unlimited na daan sa mga expressway. Yung nakataas lahat ang barrier. Ayan. Si Miss Grace Laksa, ayan, sa mga taga-MVP group, ha? Abay, hinaharana po kami dito sa si Nakapink, si Miss Madel. Hi, Madel. Good morning. At maraming salamat sa coffee, ha? Coffee drop. Parang hindi yata coffee drop yan. Hindi ba coffee drop ito? Bigyan yung bisita natin ng kape, Greg. Kape. Ha? Ayan, kailangan. At lagyan mo ng isang kutsarita ng emperador, ha? Narito na ang ninong ng bayan mula sa Parañaque. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon sa may Barangay Santo Niño, Parañaque City? Sherwin. Yes, okay.
ako, mabilisan lang dahil 3% na yung battery natin. Pero uli natin itong nagtitinda rito ng masarap na mami sa may barangay Santo Niño. Sinanay pangalan nyo? Susana Marquez. Susana Marquez na nakatune in sa damdaming bayan yan sa Deseret. Kami palagi nga nanonood sa Deseret? Yeah. O at sino pa rin mga nakasal pag umaga? Maaga si Ator Brian at si Jay Baha. At sino pa? Deyo Baha? Deyo Pakalma. Ikaw talaga lang. Paborito ko naman 1,000 pesos. Kala ko Deyo Bundok. Ay, Ate Susan, good morning. Good morning. Oh, bigyan vitamin si ate. May vitamin E pa pala eh. At syempre meron nga rin Deseret Grocery. Parang ang gulo-gulo ng camera Sherwin ngayon na di magkaintindi. Ayan lang. Sa camera is... Sa panonood at pag-tune palagi sa Deseret. Dahil sa inyo, number 1 ang Deseret. Kaya naman, sa mga nights manalo ng 1,000 pesos sa akin sa Deseret bagong taon, bagong lakas. March number 6, Sherwin Batao Taro, Deseret, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Sherwin parang hinahabol ng mga namamas ko. Kasi daw la kayong battery na madidedbat na daw siya. Anyway, maraming salamat Ate Susan. Alam mo dito, Attorney Jimmy, kahit tapos na ang New Year, Pasko, ayan, Three Kings, kahit ilang days na lang before Valentine's, para sa amin Pasko pa rin. Oo nga pala, Valentine's, anong araw ba yun? Biyernes. Ayan. Batiin na natin si Manong Johnny Ponce Enrile na magbeberte sa February 14. At station manager, Attorney Red sa Hularbal. Advance happy birthday at si Madam Chris Aquino na mukhang zero ang love life ngayon. Dahil split na sila ni Dr. Mike Padlan. Ikaw talaga. At may kasamaan tayong mag-birthday din ng nag-isang Val Gonzales. Si Valentino Gonzales. Siya ay si Valentine. Ayan. Pero mamaya na si Val. At dito na tayo, Sister L, sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Babatiin mo natin, Sister L, itong ating bisita ngayon na kandidato rin sa pagka-senador. At ito ay mula sa Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Pakilala mo. Nako, ito lakaya. Bago mo basahin yung kanyang resume. Ayan. Resume. Bakit ba resume ka ng resume? Ano ba tayo? Di ba resume? CV na lang. Parang, hindi na uso masyado yung resume. Hindi na ba pwede yung di na uso yung resume? Ayan. O di ba biodata na lang? Parang paurong tayo na paurong. CV ngayon, curriculum vitae. Ayan. Pero bago mabasahin kung ano ba ang background ng bisita natin, ayan, bakit kailan yung ibotong senador? Ang ating bisita po mahabigan ay si Attorney James Patrick Romero Jimmy Bondoc. Attorney Jimmy Bondoc, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Deo, Ma'am Elaine, at sa inyong mga tagapakinig. I made it. Pasensya na po kayo, medyo ginabi. Pero umaga pala. Oo nga. Huwag makalapan turog ito si Attorney Jimmy Bondoc. Ano lang yun, expression lang. Pero maraming salamat po na ako'y inaanyayahan nyo dito. Matraffic talaga ngayon, Attorney Jimmy. Sila kay muntik-muntikan pa, Attorney. Miyerkules pa, ganyan talaga pagkasimbang baklaran. Masikipagdaan. Pero, lakay, bago tayo kantahan ni Attorney Senator Jimmy Bondoc, ano ba ang resume nitong ating bisita ngayon? Kaya ito, brief background lang, lakay. Of course, alam at kilalang kilala po nating lahat na siya isang sikat na mga awit o singer
singer at composer at sumikat siya lakay sa kantang Let Me Be The One. Ayun. Mamaya papakantahin natin siya na very Let Me short. Be The One. Nag-aral siya lakay sa Ateneo de Manila University at nakapagtapos Atenista pala ito. Akala ko lasalista. Atenista siya lakay. Marami nagsasabi niyan. Ugaling lasalista daw. Ang kanyang natapos lakay na degree ay Communication Arts at nag-aral din siya ng abogasya sa San Beda University noong 2017 at noong 2019 lakay ay lumipat siya sa University of the East o UE para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng law at siya ay pumasa ng bar exams noong 2023 lakay at ngayon ay susubukan tumakbo at siya ang ating aplikante ngayon, lakay. Di mo yata nabanggit, ito ay naging Vice President ng PAGCOR. PAGCOR, yes. Oo, medyo kulang si Josa. Ay, ito pala. Siya lakay tinalaga ding Assistant Vice President for Entertainment ka ng PAGCOR. At 2017 to 2021 naman, nagsilbi siyang Vice President para sa Corporate Social Responsibility Group ng PAGCOR. At 2021 hanggang 2022 ay nirang naman siyang miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR. Ayan, Philippine Amusement and Chemical Corporation. Kayo mga taga-PAGCOR, nakikinig sa ating ngayon ha. Sina Bossing Alatenco ha. At Eric Balcos. Eric Balcos. Ay, parang Eric, kumusta ka na ha? Ayan, anyway, Attorney Jimmy Bondok sir. Ayan. Una. Good morning. Good morning. Bakit gusto mong maging senador ng bayan? Bukod po sa napakaraming dahilan, naniniwala ko yung public service is really a calling, no? So, hindi naman po ako mag-isang nag-decide nito, yung buong pamilya namin, tsaka yung mga kasama ko sa politika. Lahat naman tayo naghahanap kung saan tayo best na makakatulong at sa palagi ko po, baka po ito yung panahon na makatulong po ako in this capacity sa legislation. Legislation ang trabaho po ng mga senador, paggawa ng batas, lawmaking, ika nga Atty. Jimmy Bondok. Kung kayo po ay papalarin, ano ang naiisip nyong unang panukalang batas na gagawin nyo na makatulong sa ating mga kababayan? Ako po, may aaminin sa inyo. Noong una ko pong inihain yung aking Certificate of Candidacy, ang dami ko pong panukalang batas na gustong ihain sa taong bayan tungkol sa i-revise yung Anti-Hospital Detention Act, yung mga nakukulong sa hospital pag hindi nakakabay. Kasi yan po yung mga naranasan ko sa PAGCOR, no? No? To institutionalize anti-corruption, no? Yung talagang gawin na nating hindi pag nagpalit ang administrasyon, naiiba yung ating pananaw at sistema sa fighting corruption, no? Pero alam niyo po, nung lumabas itong budget issue, parang gusto kong gawing hindi naman secondary pero unahin talaga na ayusin natin yung budget ng bayan. Kasi nakita ko po lahat ng mga problema na sinabi ko tungkol sa healthcare, tungkol sa education, corruption begins in the budget. Kaya po ako, ang panawagan ko lagi, talagang piliin nyo po yung mga tao na pipiliin yung kapakanan ninyo sa budget. Kahit nga hindi na ibang batas yung budget lang kasi napakadami na nating batas. So ayun po, sa inyong tanong, ang gusto kong fokusan ngayon, yung susunod nating budget para hindi na maulit itong, for me, the most corrupt budget in history. So kayo naniniwala, Attorney Jimmy Bondok, na may anomalya dun sa budget natin, lalo yung mga sinasabing isiningit dun sa blank items, insertion sa ating budget para magamit sa kanilang mga kanya-kanyang proyekto na may sinasabing bahid ng korupsyon. Opo, kasi po alam nyo, marami naman tayong pwedeng opinion dyan, sasabihin nila political lang. Pero nung isang araw po, naghain na kami ng kaso sa ombudsman. Laban po sa kila Speaker Martin Romualdez, Manix Dalipe, Zaldico. Kasi po, there are clear elements of the crime present. Nandito po yung mga elemento ng falsification of legislative documents. So wala na pong question. Nasa korte na po kung sila ay hahatulan. Pero nandyan yung mga elemento, hindi na po ito opinion. Dahil may ebidensya na po tayo na yung BICAM report na blanco ay biglang nagkalaman. 241 billion po. Parang kumbaga binigyan sila ng blank check at pinunuan nila ng 241 billion. So ito po ay sapat na ebidensya? Siyempre, that is for the ombudsman to decide. Pero yan po yung aming kasong inihain at may ebidensya po
tayo dyan. So wag na po nila sabihin na politika lang daw ito. Tapos may nagsasabi bakit daw tiniming, election daw, ganun, pagpapasikat, pagpapapansin. Kailan pa po ba ihahain to? Kailan ba pinapasa ang budget? Palulusutin po ba natin ito? So ayun po ang ginawa namin, naghain na kami sa Ombudsman and we are hoping and praying na talagang panindigan ito ng Office of the Ombudsman. Ayan na. Bakit daw sa Ombudsman ifinal ang kaso, ba't hindi daw sa korte? Well, ang Ombudsman, unang-una, ang mga salary grade ng mga ito ay mahigit 27. No? That's 31. Number 2, kasama po sa, it is directly related to the performance of their public functions. No? At pangatlo, meron po kasing RA 3019 element yung aming pinasa na inihain, no? Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which are crimes committed by these public officers of this rank. No? So pang-ombudsman po talaga yan. Oo, pwede din naman sa special sa prosecutor, sa city prosecutor, but they have concurrent jurisdiction. Pero ang ombudsman po meron talagang primary jurisdiction pagdating po sa mga ganyang kaso. Hindi ba dahil daw ang ombudsman, si Justice Sam Martires, ay appointee ng dating Pangulong Digong Duterte? Well, they can make that argument, pero ganun na lang ba tayo lagi? Porke appointee nito at appointee nun, hindi na tayo magtitiwala doon sa pagkasagrado ng kanilang opisina. At bukod doon, baka hindi nila alam, retiring po si Ombudsman Martires this year. This year naman, nga pala. So, moot na yung argument nila na yan. No? Ako, we believe in sa totoo lang, pwede kaming matakot dahil ang susunod na magiging appointee siyempre appointee ng administrasyon. Pero kami po, we have to hope against hope, no? Tayo po ay maniwala sa integridad ng institusyon. Maganda nabanggit niyo yan na Attorney Jimmy Bondoc, ayan, akala ng marami, ako di ko alam na nga pala magre-retire na pala ang 7 years Apo Justice Sam Martires na ombudsman, whom I admire. Ayan, believe ko dyan sa taong yan. Ayan. Pero Lakay, alam mo, unang tanong mo pa lang, parang ang bigat agad ng usapan natin, ano? Gawin natin medyo light muna, Lakay, ano? Pakakatay mo ka agad si Attorney Bondoc. Mamaya na. Hindi, Lakay, kasi syempre, alam naman natin na siya ay galing sa mundo ng entertainment. Ano, Lakay, at kilala nga siya bilang singer. Doon siya nag-start. So, sa larangan naman ng politika, attorney, ano, alam naman po natin sa Pilipinas na kapag ka po ay galing sa entertainment o kaya artista po ang tatakbo o kaya isang singer, ang linya ng mga Pilipino, karamihan po sa atin ay, nako, celebrity na naman, 'di ba? Yun yung madalas nilang sinasabi. So kayo po, alam naman natin na hindi po kayo celebrity, abogado rin po kayo. At kayo rin po ay nagsilbi na rin sa ating pamahalaan sa gobyerno. Paano po ba natin maikukumpara, no, yung pagkakaiba ng isang celebrity or sa entertainment industry at yung pagpasok po ninyo sa politika? At ano po ba yung mga differences na masasabi natin? At para naman po yung paningin ng mga tao ay mabago doon po sa kapag isang sa mundo ng entertainment o artista ang pumasok, ay tingin po nila ay wala yan. Wala. Alam nyo, ang problema talaga kuminsan masyadong judgmental ng tao, no? Pero hindi natin yan mababago. Alam nyo, ang tao halimbawa, lahat po ba ng pare mabait? 'Di ba? Lahat po ba ng sundalo matapang? No? Lahat po ba ng politiko korap? Lahat po yan walang absolute answer. So hindi ko alam kung bakit kailangan natin husgahan ng tao base sa sektor na kanyang pinanggalingan. Mas gusto ko pong isipin ito. Merong private sector, merong public sector. Yan ang biggest difference. Iba ang private, iba ang public. Nung ako ay nasa private sector as a businessman singer, no, kasi business ko yung pag-entertain. Nakita ko po yung kakulangan ng suporta ng gobyerno doon sa aking tinatahak na landas, no? Kaya inaral ko, tumalon ako doon sa border na yon, pumunta ako sa public sector. At inaral ko po ano po yung balangkas ba ng public governance at kung paano nito mapapaganda ang pagninegosyo ng pribado na mamamayan, no? Kasi ultimately, ang pinoprotektahan ho ng publikong sektor, yung private, pinoprotect niya po yung buhay ng ordinaryong mamamayan na gusto lang mamuhay ng tahimik. So yun po yung difference, I think. It's not about singer ka, businessman ka, or whatever. Ang biggest difference yung aking pagtalon from private to public. Ayan, oo. Kasi sinasabi nila, Attorney Jimmy Bondoc,
Para madaling manalo, mag-artista ka muna para sikat na bago tumakbo mo, may bago mga tumakbo ganun sa politika. talaga. Pero totoo naman po yan, di ba? Dahil tayo po ay nasa demokrasya at tayo po ay namili na padamihan ng boto. Yun ang ginawa nating sistema eh. No, but that is also a good argument kung bakit dapat siguro in the future magkaroon tayo ng reforma dyan sa sistema na yan. Baka magandang magpunta na tayo sa parlamentaryo. No, pero mahabang usapan yan. Yes. No? Pero sinasabi ko, sa current nating sistema, wag po natin, kumbaga sa English may expression, no, don't hate the player, hate the game, di ba? O don't blame the player, blame the game. Yan ang laro eh. Mukhang nasa pagkor lang tayo. At napakaganda ng sagot. Gusto ko ang naging sagot ni Attorney Lakay. Mataling hagawa nito si Attorney Jimmy Bondoc. Singer-composer talaga ito. Pero mabigat ang sagot Ayan. Pero alam nyo sa Attorney Jimmy Bondoc, ayan, kahapon, o nga pala, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, kayo po ay nasa grupo ng PDP under sa grupo ng dating Pangulong Digong Duterte. Opo. Ilang nga pala kayong kandidato sa oposisyon sa under PDP na tumatakbong senador? Nung nagsimula po yan na 6, tapos meron kaming 2 po na adopted na candidates. Yung 6 po, si Senator Bongo na nakaupo at si Senator Bato na nakaupo. Tapos si Kuya Ipe Salvador. Tapos 3 po kaming abogado, si Raul Lambino, Attorney Raul Lambino. Kaya ito palang pagkasenador si Attorney Raul Lambino, hindi natin naririnig. Si Attorney J.V. Hinlo, the one and only candidate from the Western Visayas group. Tapos ako po, Jimmy Bondoc po, ang inyong lingkod. Ngayon, 2 po yung sumali na sa amin, si Congressman Dante Marcoleta, kilalang-kilala na naman po yan. At kagabi po, yung nag-proclamation si Pastor Apollo Kibuloy. O nga pala, may rally concert daw kahapon sa Pasig. Kumanta ka ba doon? Kasama ka ba ron? Nag-speech po ako, pero hindi naman maiwasan yung sample eh. Ganun talaga ang buhay natin. Mamaya ka namin pasasample ng kanta. Nabigyan lalo na idea sila kay Attorney Easy muna. Pero teka muna, si Pastor Kibuloy nag-rally pero wala siya doon. Nasa kulungan. Siya po ay nasa hospital. City jail. Hospital arrest po. Nasa hospital pa ba? May TB may TB pero may papagaling. tuberculosis pala siya. Bukod sa marami pang sakit. Ayan. Akala ko nakalabas na. So, naglabas na ng video message yata. Opo. Meron. Anyway, ang Pangulong Marcos bumanat kahapon sa kanilang kick-off rally sa Lawag. Oo nga po. At binanatan ang administrasyong Duterte at kasama sa naging banat niya, of course, andyan yung EJK. Ang isang napag-usapan din ni yung West Philippine Sea. Obvious na may pagkilang na po ang Duterte administration sa China. Ang tanong po namin ngayon sa inyo, Atty. Jimmy Bondoc, ano ang stand nyo sa issue ng West Philippine Sea? Ayan, kasi ang makakampi daw ng Duterte administration parang baliwala lang, parang kinakampiyan ng China. Ayan, At pumapalakpak pa, sabi niya. hindi talaga kaya sa isang interview pag-usapan yung masalimuot na issue na yan. Pero ay isa lang ang malinaw. Okay. Nakita ko first hand ang independent foreign policy ng administrasyong Duterte. Walang kinampihan yan. Pati po, kung sukatin niyo po, may nakausap po ako dati sa budget natin, na lahat po, pati mga foreign loans natin, pantay-pantay. So, administrasyong Duterte po, doon pinakapantay-pantay yung mga pinautang at pinagkautangan natin. Wala tayong kinilingan na bansa. Pagdating din po doon sa West Philippine Sea, I think ang ginawa po ng Pangulo ay umiwas talaga sa kapahamakan ng ating mga sundalo. Pero wala po. Mag-research po kayong lahat. Please, do your independent research. Tingnan nyo po kung talaga po bang kumampi ang administrasyong Duterte sa China at hindi po totoo yan. Pinanindigan natin ang independent foreign policy at pinangalagaan natin ang kapakanan at buhay ng ating mga sundalo. Ayan, okay. So, isa pang issue, ayan, pasensya na, alam ko malalim yung ano na yun kasi po alam nyo ang lalim na usapin pwede natin pag-usapan mula 1951 halimbawa Mutual Defense Treaty, kung kailan nawala halimbawa pati mga Paracel Islands 1974, isa-isahin natin 1995 2013 pagdating sa Scarborough.
Pero mahaba masyado eh. Ang dapat po nating aminin, matagal ng problema yan dahil malakas po mga kalaban at hindi iisa, hindi lang China, meron ding US. Lahat yan po ay mga powerful world powers. Attorney Bondok, sir, anyway, alam naman natin na kumbaga sa pagkiling sa mga superpowers, ay mas inaamin din ng dating politiko na mas kampi sa China kumpara sa US. Ayan. Yes. So, ang tanong lang naman ng marami ay ano ang dapat kasi umabuso naman ang pambubuli sa atin. So ano ang dapat aksyon sa ganitong pambubuli kasi ayan, although na kinaibigan ng dating administrasyon, pero bakit lumalala yung pambubuli sa atin at gustong sakupin pa yung ilang teritoryo natin kasama na yung exclusive economic zone natin. Ayan. Hindi titigil yun eh. Kasi alam nyo, ang talagang makapangyarihan, gusto talagang manakop, no? I will give credit to this administration that last year they passed a law, no? I think RA 12022 or 24, no? Paki-check na lang yung Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, no? At ang maganda dun sa batas na yon, talagang pinapakita nila yung independent foreign policy natin na dito na tayo magpuproduce kahit ng mga war materials, defense materials, and that we will foster partnerships with allied nations, with INS. Ibig sabihin, wala na tayong kikilingan na isa lang na dito tayo kukuha ng weapons kasi negosyo po talaga ng ibang bansa yan, no? We will produce material na tinatawag dito na sa Pilipinas. Maganda po yun. I think that's a good step by the administration. Now they have to enforce it. Ang hindi ako sang-ayon talaga, yung pagpasok ng US bases or any other military presence in the country, labag po kasi sa konstitusyon. Ayan. Okay, mabigat. Lighter side. Ayan ang mga tanong mga taga-showbiz dito. Pagka daw maging senador kayo, Atty. Jimmy Bondoc, ano naman ang inyong maiko-contribute? Ano ang tulong na magawa niyo sa mga taga nasa entertainment industry? Yes, alam nyo yung sa entertainment kasi palagay ko masyado siyang kalat-kalat in the sense na walang government intervention. Kasi po, halimbawa ang Korea, ang napakalinaw, no, yung K-pop is a product of the Korean government, no? Ganun ba? May support ang Korean government yan? Trillions of dollars. Trillions ba? of dollars. In fact, merong Netflix documentary about that, no? So this is not a secret, no? Talaga. Ang entertainment kasi at unang natuklasan niya ng Hollywood, nakita nila that is the way to establish hegemony, 'di ba? Ang hegemony is dominance without military forces, no? Nagdo-dominate ang Amerika sa atin kasi idol natin sila eh. No, ang gaganda ng sine. They are able to tell their story. Alam niyo po, yung West Philippine Sea, bumalik tayo diyan. Can you imagine kung meron tayong state-sponsored movies na talagang Hollywood level na ipagkakalat natin via treaties sa ibang mga bansa. Ipakita yung drama na talaga nangyayari sa mga ngisda. Ipakita natin yung arbitral ruling, no, ng Permanent Court of Arbitration, pero in a storytelling manner. Kasi meron bang nakikinig sa talumpati? Wala naman. Pero sa sine, kung gumawa ka ng mga Pilipino, yung pinaka-pogi dito, mga pinakamagaganda. Pero wag na tayo lakay, yung mga na lang, ibang guwapo na lang. Wag na po tayo. Ilabas sa Netflix yan, worldwide na kaagad yan, ha? And that's another thing, no? Democratize na naman ng entertainment. Pwede naman sa social media with billions ang manunood. Maganda idea yan. Of course it is. Bondok, of course it is. Yes, sir. Thank you. Isulong mo yan. Ayan na. Storytelling. Diba? Ayan na. Para marinig at panoorin. Gawing documentary film, di ba? Yun na kaya nga. No? Actually, maganda yun. Kasi tama ka, attorney. I agree with you. Kasi wala namang nakikinig kapag ka nagsasalita ka. Alam, ang audience mabilis maboard. Kanina nga, nagsasalita ako tungkol sa West Philippine Sea. May natuwa ba? Wala naman, di ba? Sabi nyo, masyado nang seryoso to. Hindi, to be real talk, 'di ba? Real talk. Pero kung sini po 'yan o kaya awitin. 'Di ba? Ngayon pag may nakikilala na singer dahil kumanta tayo ng kantang Banyaga, wala pong masama doon. Pero namimiss ko yung mga araw na Freddy Aguilar, anak yung sumikat, Tagalog yung sumikat, 'di ba? Bakit hindi po ganoon? Ibalik natin sa ganoon. Nako, attorney, sa dami po ng problema, no, na kinakaharap po ng Pilipinas, ano pong sektor kaya kung kayo ay papalarin at iboboto ng masang Pilipino, ano po yung sektor na gusto po ninyong unang-unang pagtuunan po ng pansin?
ang sektor kasi lahat naman ng sektor importante. Ang matagumpay na bansa has a strong middle class. No, yan talaga. Hindi natin sinasabing hindi natin aalagaan yung sobrang yaman or sobrang hirap. Pero kasi kapag gumawa tayo ng strong middle class by improving infrastructure, transportation, creation of jobs, yung mahihirap aakyat sa middle class. Tapos yung mga mayayaman, magte-trend na din yan. No, makikisali na yan sa middle class at it makes a more cohesive society. Ngayon, pagdating naman sa sektor, ako yung lalo na po yung sa health sector, kailangan po talaga natin ayusin. Yung mga nangyari po sa PhilHealth, grabe talaga. Ang tao, pag walang trabaho, pwede maghanap ng trabaho. Pero pag may sakit, namamatay na, hindi na makalabas sa ospital, wala na siyang kalaban-laban. We have to start at that point. Totoo yan, Attorney Jimmy. Eto nga minsan may naging topic kami rito ni Sister L. Na maniniwala ka ba na pati operasyon ngayon ng isang pasyente niraraffle, parang raffle sa Christmas party? Narinig ko yan. Opo. Masakit Tsaka ang problema, these are all open secrets. Parang alam natin pero wala tayong magawa. Isa lang ang sagot dyan, budget. Sa totoo lang po. Pero Attorney Jimmy Bondok, sir, ayan, kumbaga on a lighter side kung may kanta na maglalarawan sa yung laban sa politika, sa eleksyon, ano ito at bakit? Kagabi po dun sa kick-off ni Pastor Kibuloy, kinanta ko po yung matagal ko nang ginawang kanta para kay Tatay Digong, yung Tunay na Laya. Wow. Pakihanap na lang po sa YouTube. Tunay na Laya. Opo, ang lyrics nun, yung chorus niya, ang kalayaan, pinaglalaban. Ang kalayaan, may kabayaran. No? Nararapat lumaban isang pinuno. Ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. So I was talking about discipline, no, yung self-discipline. Sana po mapakinggan nyo because like I said, kahit magsasalita ako dito, kung hindi nyo naman marinig yung art, you do not hear the heart. So pakinggan nyo po. So Tunay search na laya. mo nga kuya mamaya para maiparinig natin mabilis. Mamaya pakanta natin papakanta natin ng live. Nako, attorney, kakanta ko pala ng live Pero teka muna, si Val Gonzales, meron katanong ating mga kababayan. Puntahan natin, Lakay. Man on the street, saan ba ito, Val? Nasa casino ba ito? Nasa Pagcor ba ito? Alamin natin na Tumataya ba ito o nasa palengke? Saan sa kalsada? Saan ba si Val? Pero ito, mukhang nasa kalsada si Val Lakay. At ang isa sa ating mga kababayan ay may katanungan sa ating aplikante at tumatakbong senador ni si Attorney Jimmy Bondok. Val, saan kayo ngayon? Kiral na labas ito, Sister El at Mayor, Attorney Jimmy Bondok, dahil dito sa kahabaan mismo ng Commonwealth Avenue, tabing-tabi nitong Commonwealth Market, doon sa inspeksyon na sinagawa ng Department of Agriculture dito sa palengking ito. Naispatan ko itong isang tricycle driver, si Kuyang Pablo Dianyo. Si Attorney Jimmy Bondok ay siya ngayon ang nakasalang doon sa interview ng masa bilang tumatakbong senador. Ano po yung tanong ninyo? Attorney, may tanong lang po sana ako tungkol po sa mahaling pamilihin ngayon dito sa Commonwealth Market. At sana po mayroon po kayong solusyon na may tupad na mababa po ang ating pamilihin. At saka po, sana matulungan niyo naman po kami dito sa aming pagbabiyahe na wala na po kaming kinikita dahil sa mahal na pong gasolina. Pangabilihin po ito. Kita na po mayroon po kayong may pasang batas sa Senado. Pagdating niyo sa Senado, is kami matulungan na pababain po ang mga bilihin po dito sa aming pamilihan. Ayan, presyo. Maraming salamat po, Attorney. Presyo ng bilihin at presyo ng gasolina. Bigat, ano? Napakabigat. Kasi po, puro long-term ang solusyon dyan. No? Ang sagot kasi sa inflation, kung madalian lang, syempre yung Bangko Sentral, i-adjust yung mga inflation rates, mga ganyan, mga interest rates rather. Pero, ang Pilipinas kasi, naging trader economy na. Hindi na tayo production economy.
kailangan po talaga bumalik tayo sa sarili nating pagtatanim, agrikultura, ipasok dito, mag-industrialize tayo, ipasok ulit ang mga pabrika dito. Ganun lang bababa ang bilihin, lalo na ang basic commodities kailangan dito na sa Pilipinas. Bakit tayo nag-aangkat ng bigas? No? Pero sa madalian lang po na solusyon, pag kami po ay nakaupo, pwede naman kasi tayo gumawa ng mga stabilization funds. No, ginagawa naman lagi ng gobyerno yan. So, immediate yon, pero band-aid lang yon. Ang long-term talaga na solution, even economists, ito, hindi tayo mag-aaway dito even with economists. Kailangan natin maging production economy ulit. Gumawa tayo ng sarili natin. Maglilis manggas tayo, magtanim tayo ulit. So, industrialization at palakasin ang agrikultura. Yes. Ayan. Okay. Satisfied kaya si Kuya sa sagot ni Off attorney? mic ka. Ayan. Ayun, attorney, Kuya Serval. Senador, may isa pa sana akong tanong. Opo. Sige, Kuya. Maraming salamat. Sana makarating ka sa Senado. Suportado ka namin. May boto na kaagad. May boto na si Attorney Jimmy. Alam niyo po, mahalaga po sa akin yung boto na inyong pinangako sa akin at hindi ko po kayo makakalimutan, pati ang inyong muka hindi ko makakalimutan. Pag kami nakaupo, gagawa po talaga kami kaagad ng mabilis na batas para masolusyonan yung problema ninyo. Kahit band-aid lang muna, gagawan po namin ng solusyon. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, Kuya. Ayan, pasensya na naabala ang pamamasada mo sa tricycle. Val. Dito sa Commonwealth Market, back to you, Mayor Sister L. Okay, maraming salamat, Val Gonzales. At si Kuya, tricycle driver. Nakalimutan ko yung pangalan niya, Lakay. Flash Report. Flash Report! Pasok muna natin itong flash report at siguro pasagutin din natin na reaksyon mula kay Atty. Jimmy Bondo. Yes, Lakay, dahil ang National Bureau of Investigation inirekomenda sa Department of Justice na kasuhan ng kriminal si Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay ng pagbabanta umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, Lakay, inirekomenda na ng National Bureau of Investigation sa Justice Department ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay BP Sara Duterte. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI Director Jaime Santiago na kabilang sa mga itinakakaso nila sa pangalawang Pangulo ang grave threats at inciting to sedition. Ito ay matapos umano ang pagbibitiw ng pangalawang Pangulo ng mga pagbabanta laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, batay sa kanilang findings, may sapat na mga batayan upang kasuhan ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Natapos na ng Bureau yung investigasyon kaugnay sa mga pahayag na ibinunyag ng pangalawang Pangulo na itinuturing na seryosong banta sa seguridad at kaligtasan ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Ang hakbang ng NBI ay nag-ugat sa isang live social media broadcast kung saan hayag ang nagbitiw ng direkta at lantad na pagbabanta si BP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito nagkaroon nga ng mga pangamba hinggil sa pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Sa kanyang social media post na puno ng pagmumura at binanggit din ni Vice President Sara Duterte na mayroon na nga siyang inutusan upang isagawa ang pamamaslang. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricafort, at reaksyon na Atty. Jimmy Bondok dito sa recommendation NB na kasuhan asampa ng criminal case ang Vice President Sara Duterte Carpio sa DOJ at isama na rin natin yung impeachment complaint laban sa kanya. Disclaimer po, syempre ako po ay kaibigan ng mga Duterte, including VP Sara. Doon muna tayo sa una, doon sa NBI recommendation, wala naman pong masama doon. Dahil para sa akin, kung sila ay sa kanilang preliminary investigation ay nakahanap sila ng kumbaga cause, probable cause, ano? Edi isang pa nila. Pero ang lagi pong hindi naiintindihan ng taong bayan, nasa executive pa rin kasi lahat niyan. Yung lahat ng nangyayari, yung pag-investigate, yung pagsampa sa prosecutor,
Pero pag tumawid na po yan sa isang branch ng government, sa korte na, doon natin malalaman kung talaga bang merong guilt beyond reasonable doubt, kung talaga bang ginawa ni Ma'am Sara yung mga inaakusa sa kanya. And I believe in the integrity of our courts. So, abogada naman po yung si Vice President Sara. Kayang-kaya naman yung depensahan ng sarili niya dyan. Personally, I don't think meron siyang ginawa na masama dun sa kanyang mga conditional threats. Granted, to taste, kumbaga sa iba parang it was very aggressive. But I think she was fighting for her life. So, di sampa nila. Palagi ko kaya naman ni Ma'am Sara depensahan ng sarili niya. Ayan. Okay, kinakamusta ng oras, Sister El. Anong gusto mo? Pakantahin na natin si Attorney Jimmy? Walang gitara, mahirap. Acapella lang daw, Attorney. Pero alam mo Lakay, meron talaga nagre-request sa News Center kanina pa. Kasi idol niya si Attorney Jimmy Bondoc. Sabi niya, please pakantahin mo ng Let Me Be the One. So pagbibigyan natin ang ating mga kasama sa News Center. Akala ko yung hit ni Attorney Jimmy Bondoc na My Pledge of Love na yan. Cannot be broken. Eto na, Attorney, chorus lang daw ng Let Me Be the One. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. Wala bang bayad to? You don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you I love you one last time and goodbye. Wala pa rin. Grabe naman yun, Lakay. Acapella yung partida. Wala pa rin tupas ang Attorney Jimmy Bondoc. Attorney Jimmy Bondoc bilang panghuli po, sir. Ano po yung mensahe sa ating mahabayan na bakit ikaw? Bakit ikaw po? Ang kanilang dapat iluklok na miyembro ng Senado. Ang pinaglalaban ko po ay diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang maayos na talakayan ng ating mga mambabatas para po yung pag-aaway ay hindi na dumadagdag sa mga problema nating napakarami. We need gentlemen in the Senate. Ang disiplina naman po ay ang pagsunod sa batas ng mga mismong mambabatas dahil kuminsan po tayo ay nakakakita ng hindi pagkakapantay-pantay na pag mambabatas ang lumabag sa batas ay absuelto. At dahil po ang Senado po ay ang puso at ang isip ng bayan, diyan po tayo kumukuha ng halimbawa. Kaya tandaan nyo po yung diplomasya at disiplina sa Senado, yan lang po ang aking paglalaban para po sa ikabubuti ng pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Attorney James Patrick Jimmy Bondoc, sir, ng PDP Laban, kandidato sa pagkasenador. Maraming salamat po and good morning and thank you so much, good Attorney. luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiac Rehabilitation ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by ACS Bayan. Oras, Sister L. It's 9:34, Lakay. At mayroon palang mensahe ang Rekta Lakay dahil pabor si dating Senator Bam Aquino sa tuloy-tuloy na pamimigay ng gobyerno ng ayuda sa mahihirap nating mga kababayan. Ayon kay Senator Bam, isa siya sa mga may akda ng 4-piece law sa Senado na nagpaabot ng tulong sa pinakamahirap na sektor ng bansa. Aniya, napakalaking bagay ng ayuda para sa mga Pilipino na ginagawa ang lahat ng paghihigpit ng sinturon para mapagkasya ang kaunting kinikita. Ngunit para kay Senator Bam, dapat napupunta sa pinaglalaanan ng ayuda at hindi na ibubulsa ng mga opisyal ng pamahalaan. Dapat din umano magkaroon ng mahigpit na monitoring para masigurong puro mahihirap ang nakikinabang at tama ang paggamit ng pondo. Kapag nakabalik sa Senado, palalawakin pa ni Aquino ang libreng kolehiyo at tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Senator Bam ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga out-of-school youth. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Sister L. At ang grupo ng Rekta, Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan,
ay nandyan pala sa Dasmariñas, Cavite kahapon kasama si VP, ang iyong kabayan, Vice President Lenny Robredo. Sandali lamang sa mga report, standby Milky, standby Raymond at Paas, standby Edniel Parrosa. Abay, batiin lang natin itong mga nagpunta rito sa ating nangharana. Aba, itong grupo ni Ninong MVP, may harana group pala ito. Iba ang MVP group, Lakay. Yes. Talagang hindi nila tayo nakakalimutan. Taon-taon po yan, walang absent. Every Valentine's, Lakay, nangharana sila. Aba, at may pakape. May pakape pa sila. Maraming salamat, Madel Zaide ng Maynila. Ba't wala si Annette de Ocampo, ha? At saka si Ron Mendoza. Hi, Miss Annette. At si Dora the Explorer. Ayan. Si Sara Redica at Kiana Valdez ng PLDT and Smart. Chimes Placido ng Philex. Ayan, kumusta si Bossing Austin, ha? At Hannah Perez, Mavena Panganiban ng MPIC, Mary Ann Tolentino, Aina Carpio ng NLEX, at si 30 Alaw ng MPT South, at si Jan Medina ng IMPTC, at si Card Cruz ng LRMC. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pangharana sa amin dito. Ayan. Dapat nga pala nilive natin yung haranan nila. Lakay. Kumanta sila eh. Abay, Biyernes pa ang Valentine's Day, pero tayo ay hinaranahan na dito sa DZRH. Sa mga bumibiyahe dyan, ha, lalo sa mga commuters, abay, kumusta po kayo? Alam po niyo itong pagko-commute, ha? Pag matagal kang nakaupo, kuya ate, ha? O kaya nakatayo sa biyahe, ramdam na ramdam ang sakit sa balikat, ha? Di ba? At pagka rush hour pa, naku, aray talaga sa likod at saka sa tuhod. Automatic na yan. Nasari na kasi akong uminom ng ibang gamot na hindi nagtatagal yung dalang ginhawa ba. Kaya pabalik-balik din ang pain. Pag-give up na ako noon, ha? Pero nirekomenda ng ating mga kaibigan na subukan ko rin yung Escalan para maiba naman daw. Aba, parang himala, Ate Gay. Isang tableta lang na Escalan. Halos buong araw na ang ginhawa. Up to 12 hours yan. Ang sarap talaga ng feeling. Para sa akin, ito lang ang hiyang na pain reliever talaga. Mag-e-eksperimento ka pa ba sa iba? Dumiretso ka na dito. Kung may aroy ka sa joints, may long-lasting pain relief up to 12 hours sa Escalan. At magkano kanyo? Abay, presyong Ilocano ate, ha? 9 pesos and 50 centavos lamang po ang SRP niyan. Ang sulit dyan ay hindi ka na paulit-ulit na iinom kasi hindi magpabalik-balik ang ating aray. Kaya dumana kayo sa butika at bumili ng Escalan. Matagal pa ang Holy Week. Aba, lola, lolo, wag mo na magpenitensya sa aray ninyo, ha? Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Mag-Escalan. Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, Sister L. It's 9:39. Para sa paulit-ulit na pain. Oras sa Sister L. 9:46. Ayan, at hatawin natin ang mga report. Standby Raymond. Unahin natin si Milky, ha? Matapos sampahan ng inirekomenda ng NBI, nakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Criminal case dahil po sa pagbabanta sa Pangulong Marcos, First Lady Lisa Arenta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Eto naman, ha? Abay, meron ding report mula kay Manang Milky, pero sandali lamang Manang Milky. Batiin ko lang ng happy birthday ito si Attorney Neil Borja. Attorney Neil Borja, happy birthday. Aba, criminal law professor pala sa De La Salle University College of Law ito. Aba, mabigat, ha? Ayan, nag-aral pala ng international sa ICC, ha? ICC sa Netherlands. Aba, talaga naman ha? Ang bigat ng Attorney Neil Borja ng De La Salle. At pagbati mula kay Attorney Nelson Borja. Happy birthday din sa ating magsasakang reporter. Mer Laison. Si Mer Laison. Ayan, kumusta ang mga tanim nating utong kabatiti pare ko, ha? Talong, ampalaya. Happy birthday kay Rose Salvatierra Saludes ng Kabugaw, Ilocos Sur. Binabati ni Kuyang Barney Husana.
At si Ma'am Lou Ellen Padilla nakikinig sa atin. Batang-bata ito, Sister Ellen. Ilang taon? 89 years old. Wow. Hi. Hello po. Good morning po. Hi, Mami Lou Ellen Padilla. Happy birthday po. Happy birthday po. Ilocana pala ito. Naragsak nga pa nagkasangay po sa inyo. Ayan, Nana Lou Ellen. At binabati ni Doktora Congresswoman Minggita Padilla. Hi, Doc. Hi, Doc. Mami ba yan ni Doc? Mami ni Doc Minggita, itong si Mama Lou Ellen Padilla. Naragsa nga pa nagkasangay Apo Bakat. At happy birthday din kay Lori Bondok. Aba, ano to ni ate ni Jimmy Bondok, ha? Apo Rudy Alvarado, Kuyang Romel Rama, at si Sergeant Edsel Reyes ng Angono PNP. At happy birthday kay RH41 Romy Gonzalez. Birthday ba ni Romy Gonzalez ngayon? daw lakay. Kaya pala taga-ombudsman yung bumabati. Binabati ni Justice Sam Martires. Iba ang lakas ng Romy Gonzalez. Ito na ang mga report. Vice President Sara, mabilis umanong mapapatalsik dahil sa humahabang listahan ng red flag sa questionableng paggastos sa pondo ng DepEd. Sino ang may sabi niyan manang Milky? Aris number 12. Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, posibleng gamitin ng House Prosecution Team ang red flag ng Commissioner on Audit na 12.3 billion pesos na pondo ng Department of Education bilang karagdagang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang COA ay nagsagawa ng pag-audit sa DepEd at naglabas ng mga disallowances. Binabahagi ng regular na pagsusuri sa mga gastusin ng ahensya. Pero ayon kay Gutierrez, kapag nakita ng prosecution team na may kaugnayan to sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, makapagpapalakas pa ang panibagong findings ng COA. Pero naniniwala si Gutierrez na sapat na ang maibidensyang hawak ngayon ng House Prosecution Team para kumbinsi ng impeachment court ng Senado na hatulan si VP Duterte at alisin siya sa pwesto. Narito si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team. It's possible naman po, as what happens with COA, na may mga findings ang COA that are just in the regular course of business. But if it would be found to be in line with yung mga allegations po natin sa impeachment complaint, then I don't think the prosecution team would have any, they will not shy away from making use of such evidence po siguro. Una rito ay pinaimbestigahan House Assistant Majority Leader at Zambales Representative J. Kung Hoon sa House Blue Ribbon Committee ang 12.3 billion pesos na pondo ng DepEd na hindi pa naayos ng financial transaction. Sa 2023 Annual Audit Report ng COA, pinuna ang unay pagkabigo ng DepEd na tugunan ang mga notice of suspension, disallowances at charges na umaabot sa kabuang 12.3 billion pesos sa pagtatapos ng panunungkulan ni VP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Mula sa 11.4 billion pesos taong 2022, lalo pang lumaki ang naturang halaga na magpapatunay na walang naging malaking pagbabago sa pagsasaayos ng mga financial transaction. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, mabibigat. Daming at bago si Raymond at pa Sister L, bati ko na happy birthday, 18th birthday. Si Jess Escobia, binabati ni Congressman Most Worshipful Romy Momo at si Congressman Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo. Happy birthday, Jess Escobia. Daming Samantala lakay, sa Senado, tokhang style na kampanya gagamitin daw ni Senator Bato de la Rosa para sa 2025 elections. Anong klase itong tokhang style na to? RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, ang gagamiting estilo ng pangangampanya ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay tokhang style. Ito yung ang paliwanag ng senador, ito yung pagbabahay-bahay na kumakatok sa mga pintuan ng mga residente para makiusap na siya ay iboto. Dahil ang tokhang ay ibig sabihin nito ay tokhang o kaya ay knock and plead. Ngunit sa ipinatupad na madugong war on drugs ng Duterte administration ay naging negatibo ang kahulugan ng tokhang
dahil patay ang drug suspect. At si De La Rosa ang kauna-unahang chief ng Philippine National Police noong Duterte administration na nagpatupad ng programang Oplan Tokhang. Marami noon ang sumukong mga drug suspect, ngunit kalaunan, marami din sa kanila ang napatay sa anti-drug operation. Narito si Senador Bato de la Rosa. Kung pwede mag-house to house, kung pwede magbahay-bahay, lahat ng sanay matay sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung mga bahay, kinakatok natin, di ba? So, pwede natin gawin yun. Tukhang style, sir, na pagbabahay-bahay yung gagawin ng kampanya. Tukhang talaga. Tukhang yun. Knock and plead. Natukin mo yung pintuan ng bahay, pag open, kung smiling, you plead. Pwede ba rin yung kung ibutok? O, ganoon. Pero kung pag open ng bahay, nakasibangot, ay sorry po, alis ako. Bahagi ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yung si Senator Bato kasama yung mga PDP laban candidates ay bukas pa yung kanilang proclamation rally sa Club Filipino kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anong sabi mo, Dong? The order is dead or alive. Tokhang daw, ayan na. Oy, teka muna, happy birthday muna kay Maring Yolanda. Ayan na. Maring Yoli Bahakan, binabati ang kanyang dating boyfriend, si classmate paring Manding Bahakan. Report mo na kay Edniel Parrosa. Si General Browner naman, US Military Chief, idiniin ang importansya ng domain awareness sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Report mula kay RH52, Edniel Parrosa. Edniel? Muling nagkausap Lakay at Sister L sa telepono itong mga pinakamatataas na military officer ng Pilipinas at Estados Unidos para bigyan din ng kooperasyon ng alyansa. Ayon kay Joint Staff Spokesperson ng Amerika, Captain Jerry L. Dorsey, tinalakay nila AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Q. Brown ang kanilang mga inisyatiba sa modernisasyon ng Hanay. Kabilang din sa mga napag-usapan ay ang EDCA sites at pagpaparami sa mga joint exercise na nilalahukan ng dalawang hukbo. Pero partikular umano si General Brown ng Amerika sa importansya ng domain awareness o kakayahan ng Pilipinas na i-monitor ang mga nasa loob ng exclusive economic zone ito. Bagamat hindi na idinetalye pa, nauna nang inamin ng AFP na nagpasaklolo sila sa kakayahan ng mga partner na bansa para magbantay sa teritoryo. Kabilang na rito ang inulat nating presensya ng US Task Force Ayungin at paggamit ng unmanned drone ng AFP Western Command. Kahapon sa press briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Visitor Trinidad, at tumutulong din ang mga kaalyado sa forensics ay sinasagawa ngayon sa mga submersible drone na nadiskubre sa katubigan ng bansa kamakailan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. At mga brethren, ang Master Builder Lads ay nag-imbita sa kanilang public installation of officers ngayon sa mamaya sa Grand Lads of the Philippines. Incoming Worshipful Master si Kuyang Anthony T. Pagbati mula kay Illustrious Potentate Nelson Yawa at mga taga Master Builder Lads. Congratulations mga brethren sa Master Builder Lads. Your business is our business. Ang Mati Airport project, Mati Airport Development Project, opisyal nang sinimulan noong Lunes. Ang report mula kay Sofia Gans. Sofia? Nag-groundbreaking ang mga opisyal ng Mati Davao Oriental para sa Mati Airport Development Project na naglalayong pagandahin ang paliparan pagdating ng 2026. Pinangunahan ni Mati Mayor Michelle Rabat at Governor Nino Uy ang groundbreaking ceremony kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines. Kabilang sa first phase ng proyekto ang pag-upgrade ng passenger terminal building, paglalagay ng overhead water tank, paggawa ng aircraft rescue at firefighting facilities at pagtatayo ng perimeter fencing.
Ayon kay Governor Uy, naiiwan na ang Davao Oriental sa pagunlad hindi dahil sa kakulangan sa pagsisikap, kundi dahil sa mga geographic challenges na kinakaharap nito. Sinabi naman ni Mayor Rabat na mapapalakas ng airport development ng turismo sa lugar at maglilikha ng bagong trabaho para sa mga residente ng Mati City. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos at 19 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Loren Gans. At binabati natin si Congressman Byung Garing, Kuyang Andrew Imatong, ayan, at Dr. Beng Lee, ayan. At si Babet Naidas, at Mr. Michael Ismaige at Romel Cabanela. Good morning. The road is long. Oy, Kuyang June Arias, ayan, binabati natin na happy birthday si Kuyang Toby Inukando ng BIR. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Bukas abangan sa Bakit Ikaw, former Senator Kiko Pangilinan. Oras, Sister L. It's 9:58. 9:58. Dunkin, pasalubong